Inakala ng lahat na siya ay isang taunang lalaki, ngunit siya ay nadala sa ibang mundo na may walang limitasyong mga mahiwagang kapangyarihan. Si Lim ay isang karaniwang salaryman sa isang dead-end na trabaho na nagtatapos sa pag-idlip sa trabaho. Ngunit kapag nagising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ganap na naiibang mundo kasama ang mga maharlika at mayayaman na tao na nagiinuman, habang sinusubukan siyang gisingin ng isang katulong. Siya ay lubos na nalilito dito at iniisip kung panaginip lang ba ang lahat ng ito, ngunit ang katulong ay patuloy na nagsasabi sa kanya na dapat niyang batiin ang mga panauhin para sa salo-salo. Nagpasya si Lim na tumingin sa salamin dahil sinabi ng isang video sa social media na kaya nitong wakasan ang mga panaginip, ngunit laking gulat niya nang makita ang refleksyon ng isang batang lalaki na nakatingin sa kanya pabalik. Medyo nag-aalala ang katulong sa maliit na lalaki na ito, nang ang kanyang ama ay lumakad patungo sa kanya at sinabihan siyang maging compose sa sarili at gawin ang kanyang routine mamaya. Nang maglaon, lubos na nagulat si Lim sa bagay na iyon, ngunit dahan-daang napagtanto na siya ay dinala sa ibang mundo kung saan siya ang ikalimang anak ng isang marangal na pamilya. Ang party na nagaganap ngayon ay para sa kapanganakan ng kanyang kapatid na babae, dahil lahat ng apat niyang nakatatandang kapatid ay lalaki. Nagpasya siyang itulog ito, umaasang magising siya sa totoong mundo, ngunit hindi iyon nangyari habang nagising siya na nasa katawan pa rin ng lalaki. Nagpasya siyang lumabas sa balkonahe, kung saan sinabi sa kanya ng katulong na ang lahat ng lupain sa harap niya ay pag-aari ng kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Lim sa kanyang mga mata habang iniisip kung gaano sila kayaman, habang ang katulong ay nakatingin sa kanya na nalilito. Mamaya, nakipagkita siya sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Si Bruno, ang ika-4 na anak ng pamilya at isang ganap na talunan, ay nagsimula ng magplano na ipakasal ang kanilang kapatid na babae sa maharlikang pamilya upang matiyak ang kanilang sariling kinabukasan. Ipinaliwanag niya na ang kanilang ama at panganay na kapatid ay kasalukuyang nagsisikap na maglingkod sa bansa sa ilang paraan, dahil ayon sa mga batas ng bansang ito, bawat marangal na pamilya ay kailangang gumawa ng isang bagay na nagsisilbi sa bansa. Kung hindi, mawawala ang kanilang katayuan sa lipunan. Sa kasamaang palad, wala pang nagagawang importante ang kanilang ama, kahit na nasa ikatlong henerasyon na siya, ibig sabihin, kapag wala silang gagawin ay aalisin sila sa kanilang marangal na katayuan at magiging mga karaniwang tao. Sinabi rin sa kanya ni Bruno na sinubukan ng kanilang panganay na kapatid na si Albert na maging isang social media influencer, ngunit tinawag siya ng Sigma King na talunan, na nagpapahirap sa kanilang trabaho upang mapabilib ang hari. Pero bago pa sila makapag-usap pa, pumasok sa silid ang kanilang magic teacher na may hawak na libro. Si Lim ay labis na nasasabik sa pag-iisip na mag-aral ng mahika, ngunit sinabi sa kanya ni Bruno na huminahon, dahil kakaunti lamang ang mga tao ang nakakagawa ng mahika. Walang pakialam si Lim sa kanyang kapatid, gayunpaman, at agad na sumugod sa labas at hiniling sa kasambahay na ipakita siya sa silid-aklatan. Sa loob ng silid-aklatan, nakakita siya ng isang grupo ng mga libro tungkol sa mahika, kaya random siyang pumili ng isa. Sinimulan niyang basahin ang libro at sinubukan ng isang pangunahing spell ng apoy, na, sa kanyang sariling sorpresa, nagtagumpay siya. Nagawa niyang gawing tila hindi na kandila ang kanyang daliri, habang binabati siya ng katulong sa kanyang unang spell, at agad niyang pinuntahan ang kanyang ama sa kanyang pag-aaral at tinanong kung maaari niyang kunin ang mga libro sa silid-aklatan. Ngunit ang ama ni Lim ay walang pakialam sa kanyang ikalimang anak at sinasabi sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Isinusumpa siya ni Lim sa kanyang isipan at umalis dala ang lahat ng mga librong kailangan. Nagsisimula siyang magsanay ng mahika araw-araw sa sarili niyang silid at dahan-daang bumubuti. Nagsimula siyang mag-aral ng mas komplikadong mahika, at pagkatapos ng isang buwan, umabot siya sa punto kung saan nagagawa niyang magsagawa ng flame magic nang hindi man lang tumitingin sa mga magic book. Si Bruno, ang kanyang kapatid, ay talagang humanga dito, dahil kahit ang mga taong nakakatuto ng mahika ay tumatagal ng kahit isang taon para makapagbigay ng pinakasimpleng mga spell ng walang magic book. Kinuha niya ang magic book at sinubukang mag-cast ng spell ng mag-isa, ngunit ang kanyang kalunos-lunos na sarili ay hindi makapagbigay ng pinakasimpleng magic, kahit na may libro. Ibinigay ni Bruno kay Lim ang libro, na sinasabing kaya niyang gumawa ng magagandang bagay sa pamamagitan ng mahika at umasenso sa lipunan, na hindi naman talaga pinapahalagahan ni Lim, at bumalik sa library para kunin ang ice spell book. Habang papunta siya sa kanyang silid, napahinto siya ng kanyang ama, na humihiling na malaman kung natuto na siya kung paano gumamit ng mahika.
Medyo kinabahan si Lim at pinakita ang kaunting ice magic sa libro. Mukhang hindi ito hinangaan ng ama ni Lim at nagtanong kung iyon lang ang kaya niyang gawin, ngunit nagpasya si Lim na ipakita sa kanyang ama ang tunay na limitasyon ng kanyang husay at ginawa ang flame cutter spell nang wala ang libro, na ikinagulat at hinahangaan ng kanyang ama. Agad siyang naging masaya, at sinabihan si Lim na kumuha ng maraming magic book hanggat gusto niya. Bago umalis, tila masaya si Lim na malaman na gusto siya ng kanyang ama, ngunit sa pagpunta sa kagubatan, nakakita siya ng isang lalaking nakasuot ng puting jacket na nagtanong kung siya ay mula sa marangal na pamilya Hamilton. Sinabi sa kanya ni Lim na siya ang ikalimang anak. Nang tanungin ng lalaki kung nandito ba siya para hulihin siya, walang ideya si Lim kung ano ang pinag-uusapan ng kakaibang lalaki na ito, ngunit ayaw niyang mag-aksaya ng oras, kaya sinubukan niyang iwan ang lalaki. Gayunpaman, pinahinto siya ng lalaki habang sinasabi niyang maaari siyang magpakita sa kanya ng isang mas mahusay na paraan upang gumawa ng mahika. Agad na naging interesado si Lim, at ang lalaki ay biglang gumamit ng lahat ng 5 magkakaibang elemental na magic ng sabay-sabay. Laking gulat ni Lim sa kaibuturan nito, at ganoon din ang paghanga niya habang nagmamakaawa sa lalaki na turuan siya. Pumayag naman ang lalaki at sinabihan si Lim na sabay na gumuhit ng bilog at parisukat para masigurong hindi siya talunan. Pagkatapos ng pagguhit na iyon, sinabihan niya si Lim ng trick upang may sagawa ang gayong mahika, at sa kanyang sorpresa, nagawang gamitin ni Lim ang parehong flame ball at ang flame cutter magic ng sabay-sabay. Nagulat ang misteryosong lalaki, dahil ang pamamaraan na ito ay maaari lamang gawin ng isa sa 1,000,000 tao, at gusto lang niyang i-flex ang kanyang kakayahan sa isang bata. Pagkatapos ay sinubukan ni Lim na gumamit ng 3 magkakaibang magic spell ng sabay-sabay, at kahit na nagtagumpay siya, ang kanyang stamina ay masyadong mababa at ang kanyang magic powers ay nauubos. Sinabihan siya ng lalaki na huwag mag-alala tungkol dito, dahil unti-unti siyang gagaling at ipinapakita na ang kanyang kasalukuyang limitasyon ay ang gumamit ng 13 spells ng sabay-sabay, ngunit sinusubukan niyang mag-cast ng 16 na spells ng sabay-sabay. Humanga si Lim dito, kaya nagpa siya ang lalaki na iabot sa kanya ang isang gintong singsing na binili niya kay Boss Toyo, na naglalaman ng 1 toneladang magic book. Nasasabik si Lim dito at sumubok ng wind magic spell, na gumagana ng walang kamali-mali, ngunit nang tumalikod siya upang pasalamatan ang lalaki, siya ay misteryosong nawala, tulad ng aking jowa. Biglang lumapit ang kasambahay kay Lim, nagtatanong kung ayos lang siya, dahil nabalitaan nilang may nakitang misteryosong lalaki sa kanilang ari-arian. Nagsinungaling si Lim na nag-iisa siya, kaya inabutan siya ng katulong ng isang bagong magic book at sinabihan siyang mag-ingat bago umalis. Nagtataka si Lim kung tungkol saan iyon. Nang biglang, muling nagpakita ang lalaki, na sinasabing ginawa niya lamang ang kanyang sarili na hindi nakikita. Pagkatapos ay tumingin siya sa libro at sinabihan si Lim na subukan at mag-spell habang suot ang golden ring. Si Lim ay sumunod sa mga utos at nagpatawag ng nagninangas na salamander, na agad na sinipsip ng singsing tulad ng isang pokeball. Napagtanto ni Lim na maaari niyang ilagay ang anumang spell na gusto niya sa singsing na ito, kaya nagsimula siyang magpatawag ng maraming Pokemon hanggat maaari bago ilagay ang mga ito sa kanyang singsing. Lumingon siya upang pasalamatan ang lalaki, ngunit muli siyang nawala, nag-iwan ng isang tala na nagsasabi sa kanya na itikom ang kanyang bibig. Lumipas ang 1 buwan pagkatapos ng insidenteng iyon, at nagsimulang maging mas mahusay si Lim sa pagkontrol sa kanyang mahika habang gumagawa siya ng uling sa tulong ng kanyang mga espiritu at gayon din ng ilang kristal na mana. Sa wakas ay nakita siya ni Bruno sa kagubatan at tinitingnan ang mga bagay na ginawa niya, na sinasabing ang mga kasanayang ito ay gagawin siyang isang malayang tao. Pagkatapos nito, masayang sinasabi ng tol-unan na ito na ikakasal siya sa isang mababang ranggo na maharlikang pamilya, ngunit kahit na sila ay mas mahirap, magkakaroon pa rin ng higit na kalayaan si Bruno at magkakaroon ng sesyon sa isang babae. Sa wakas, masaya si Lim na marinig iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Bruno na dapat din siyang magsimulang maghanap ng mga paraan upang makakuha ng kalayaan. Ipinaliwanag niya na bago ipinanganak si Lim, gusto talaga ng kanyang ama ang isang anak na babae na ipakasal sa maharlikang pamilya, ngunit nabigo ang kanyang mga plano dahil ipinanganak si Lim bilang isang lalaki. Dahil sa desperasyon, nagkolekta ang kanyang ama ng 1,000 sundalo at naglunsad ng isang pag-atake sa dragon ng mga burol, ngunit kahit na nagawa niyang selyuhan ang halimaw, nawalan siya ng 90% ng kanyang mga sundalo.
Sinabi ni Bruno na kahit na sinusubukan ni Albert at ng kanilang ama ang lahat, personal niyang iniisip na ang pamilya Hamilton ay tapos na at dapat na siguruhin ni Lim ang kanyang sariling kinabukasan. Pinasalamatan siya ni Lim para sa payo at umalis sa lungsod upang ibenta ang kanyang mga gamit at makakuha ng pera. Pagkatapos makakuha ng isang patas na deal, nakakakuha siya ng ilang tanghalian sa isang lokal na tindahan ng noodle nang bigla siyang makakuha ng ideya at nagmamadaling bumalik sa kanyang sariling tahanan. Pumasok siya sa kusina at inabutan ang kanyang mga katulong ng isang pakete ng instant ramen, at sinabihan silang subukan ito. Ang mga tagapaglingkod ay humanga sa bagong paglikha na ito, habang ang kapitalistang bida na ito ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano niya pagkakakitaan ang pagkain na nito. Agad siyang nagmadali upang magbenta ng instant ramen sa mga lokal na tindahan, ngunit tumanggi silang bilhin ang kanyang produkto dahil pinaghihigpitan siya ng kanyang panganay na kapatid na si Albert sa pagbebenta ng kanyang mga gamit. Malungkot na umalis si Lim habang si Alb short for Albert ay lumabas mula sa likod ng counter, naiinis kay Lim sa pagiging magaling sa magic. Si Lim naman ay nagtataka kung ano ang maaari niyang gawin ngayon at nagpas siyang subukan ng isang bagay. Kamakailan ay natutunan niya ang isang storage box spell na maaaring mag-imbak ng 1 toneladang bagay sa loob at maaari ring i-teleport ito sa ibang lugar. Nagpasya si Lim na gamitin ang kanyang mahika ng hindi kinaugalian at lumikha ng isang clone ng kanyang sarili, na ipinadala niya sa ibang kaharian na hindi kontrolado ng pamilya Hamilton. Ang clone ay nagtatapos sa pagbebenta ng lahat at ibinalik ang lahat ng pera sa kahon ng imbakan, na madaling makuha ni Lim sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, naimbento rin ni Lim, ang kapitalistang bida, ang pang-aalipan sa bagong mundong ito. Lumipas ang ilang araw habang patuloy na nagsasanay si Lim gamit ang sarili niyang mga ilusyon at lumalakas pa kaysa dati. Biglang, isang araw, nilapitan siya ni Albert at sinabing marami na siyang naririnig na magagandang bagay tungkol sa kanya at tinanong kung ano ang gusto niyang maging paglaki niya. Agad na naging alerto si Lim, dahil alam niyang iniisip ni Albert na si Lim ang sumusubok na maging susunod na padre de pamilya sa halip na siya, kaya sinabi na lang niya na gusto niyang maghanap ng trabaho at kumita ng pera. Ang sagot na ito ay tila nasiyahan si Albert, habang sinasabi niya kay Lim na ipapakilala niya siya sa Hunters Guild. Tuwang-tuwa si Lim tungkol dito, dahil magiging adventurer siya sa ganitong paraan, na ang trabaho ay manghuli ng mga halimaw. Kinabukasan, binisita niya ang Hunters Guild kung saan sinimulan siyang kutsain ng lahat ng adventurer dahil sa pagiging isang hindi katangkaran, ngunit itinaas ni Lim ang kanyang ulo at binaliwala ang kanilang mga sinasabi habang naglalakad siya papunta sa Guildmaster. Sinabi sa kanya ng lalaki na kahit na siya ay isang maharlika, maaari lamang niyang kunin ang mga trabaho na angkop sa kanyang ranggo, at hiniling kay Lim na ipakita sa kanya kung gaano siya kalakas sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya. Malinaw na minamaliit ng Guildmaster si Lim, kaya nagpasya si Lim na magmadali sa kanya at nagpaputok ng ilang mababang antas ng mga bowl ang apoy sa paligid niya. Nagpagulat ito sa bawat isang tao sa guild, kabilang ang Guildmaster, na nagsasabing sa kanyang mga kasanayan, madaling karapat-dapat si Lim na maging isang B-ranked adventurer. Hindi nagtagal, umalis siya sa guild na may isang makintab na bagong badge habang iniisip niya kung gaano talaga kalakas ang mga B-ranked na adventurer. Habang naglalakad, gayunpaman, siya ay napahinto ng isang magandang babae na pinangalanang Aznet, na nagtanong kung siya ay tunay na anak ng pamilya Hamilton at kung maaari siyang sumali sa kanyang partido. Sa pagtatapos ng araw, sumang-ayon siya tulad ng isang alpha male at tumungo sa kagubatan para sa kanilang unang misyon. Sa sandaling pumasok sila sa malalim na kagubatan, gayunpaman, agad silang nakaharap sa isang higanteng lobo na hayop. Ang magandang babae ay agad na kumilos at inilabas ang kanyang mga kutsilyo nang, sa kanyang sorpresa, isang grupo ng iba pang mga lobo ang nagpakita din mula sa mga palumpong, ganap na nakapalibot sa kanila. Nag-alala si Aznep ngunit sinabihan siya ni Lim na huminahon at pinalabas ang kanyang mahiwagang Pokemon na agad na sinunggaban ng mga lobo sa pagitan ng kanilang mga panga. Gayunpaman, biglang lumaki ang mga Pokemon tulad ng aking partner pagkatapos kumain, naganap na nagpawala ng kakayahan sa mga kaawa-awang lobo, pagkatapos nito ay gumawa ng maikling pag-atake si Azna sa mga hayop. Naghakot sila pabalik ng napakalaking Korgoden ng 42 na nasawi na lobo, na lubos na ikinagulat ng lahat, kabilang ang Guildmaster, na agad na kumuha sa kanila para sa isang trabaho. Parehong umalis sina Azna at Lim para sa gawain, na talunin ang isang halimaw na uod na humaharang sa isang pangunahing ruta ng kalakalan.
Si Azna ay medyo masaya ngunit natatakot din, dahil ang mga halimaw ay ibang-iba kaysa sa mga normal na hayop. Mayroon silang isang mahiwagang bato sa loob ng mga ito, na nagbibigay sa kanila ng napakalaking kapangyarihan at mga espesyal na kakayahan. Si Lim, gayunpaman, ay optimistiko pa rin, ngunit ang kanyang optimismo ay nagbago nang sa wakas ay natagpuan niya ang uod, na ang katawan ay karaniwang gawa sa metal, na ginagawang ganap na walang halaga ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Ang alinman sa pisikal or mahiwagang pag-atake ay tila hindi gumagana sa higanteng halimaw, nang si Lim ay nakakuha ng ideya at nagpa siya na atakihin ito muli. Hindi nagtagal ay inutusan niya si Azna na kumilos bilang decoy, at sa sandaling nasa posisyon na ang halimaw, inilabas niya ang kanyang kahon ng item at lumikha ng malaking bato, na agad na pinaslang ang uod. Hindi nagtagal, bumalik sila sa lungsod, hindi lang isa kundi dalawang nasawi na uod ang dinala nila. Nagulat ang guildmaster, ngunit sinabi ni Lim na ginamit lang niya ang kanyang kakayahan sa paghahanap ng kaaway para mahanap din ang isa. Ang guildmaster ay humanga at nauwi sa pagbibigay sa kanila ng malaking bonus. Makalipas ang ilang araw, dumating si Albert at ang kanyang ama sa lungsod upang maghintay ng isang high-rankang na tao. Lumabas ang lalaki mula sa kanyang karwahe patungo sa ama ni Lim, ngunit mabilis ding sinulyapan si Lim. Bahagyang nabahala si Lim, at nag-iba ang kanyang damdamin nang tawagin siya ng lalaki, na nagtanong kung saan niya nakuha ang singsing na mayroon siya. Ang misteryosong lalaking nagturo kay Lim ay isang highly skilled mage na nagngangalang Remind na nakilala ng bida ito mula pa noon. Tumawa dito ang matanda, at pagkatapos ay sinabihan si Lim na atakihin ang kanyang utusan ng may buong lakas hanggat maaari dahil gusto niyang suriin ang kanyang lakas. Pumunta ang butler na lalaki sa sulok at tumayo, habang si Lim ay naghahanda ng 11 na pag-atake ng sabay-sabay at inatake ang butler ng sunod-sunod na mga bowl ang apoy, sinira ang kanyang harang at nasaktan siya. Ang matandang lalaki, gayunpaman, ay tumawa lang dito, sinasabing malakas na si Lim. Tinanong niya si Lim kung ano ang gusto niyang gawin paglaki niya, at nang sabihin ni Lim na gusto niyang maging independent, agad na nagpa siya ang matanda na i-recruit siya para makuha na niya ang kanyang kalayaan. Pagkatapos noon, isang araw nang si Lim ay nagsasanay ng kanyang item box magic, nakita niya ang isang sulat sa loob, na mula kay Remind. Sinabi niyang gusto niyang bigyan ng graduation gift si Lim. Sinabi niya na naglagay siya ng 100 kilogram na ginto sa lawa na inalisan niya ng tubig, at kailangang maghanap si Lim ng paraan para mailabas iyon. Saglit na nag-iisip si Lim sa kanyang utak, napagtanto na hindi ito maaaring mga gold bar, kaya't sinunod niya ang kanyang kutob at inutusan ang kahon na ilabas ang gintong dust powder, na lumabas na ang tamang sagot. Hindi nagtagal, bumukas ang isang trapdoor sa ilalim niya, na dinala siya sa isang piitan kung saan nakita niya ang isang napakalumang magic book at isang sulat na nagsasabing hindi ito magagamit ni Remind, kaya ipinapasa niya ito kay Lim sa pag-asang magagamit niya ito. Tuwang-tuwa si Lim dito at nagsimulang mag-practice ng mga mahika na tila kakaiba. Ngunit kahit na ilang beses nang sumubok, patuloy siyang nabigo. Lumipas ang ilang araw nang, sa wakas, nakagawa si Lim ng magic spell mula sa aklat na pinangalan ng Another World. Lumilikha ito ng isang mahiwagang pinto na magdadala sa kanya sa ibang dimensyon kung saan maaari niyang itago ang kanyang sarili, or anumang bagay na gusto niya. Napagtanto niya na ang spell na ito ay maaaring magkaroon ng walang katapusang mga posibilidad, kaya masaya siyang nagpatuloy sa pagsasanay. Lumipas ang isa pang buwan nang, sa isa sa kanilang mga pakikipagsapalaran, habang nakikipaglaban sa isang halimaw na Polaka, nabigo ang lahat ng pag-atake ni Lim habang nagpa siya ang Polaka na sirain ang sarili. Napagtatanto na walang daan palabas, mabilis niyang ginawa ang pinto kung saan siya nagtatago sa tabi ni Aznet habang sinisira ng Polaka ang lahat ng bagay sa lugar. Napagtanto ni Azna na siya ay nasawi kung hindi dahil sa mahika ni Lim, na nagdududa sa kanyang sariling lakas. Hindi nagtagal ay nabawi nila ang Magic Stone at bumalik sa guild kung saan nabigla ang guildmaster dahil ito ay nasa isang A-rank na gawain. Napagtatanto na si Azna ay nagdududa sa kanyang mga kakayahan, ang guildmaster ay nagmumungkahi na siya ay bumuo ng isang kontrata kay Lim bilang kanyang pamilyar, na karaniwang isang alipin, na makakatulong sa kanya na makakuha ng mga antas ng mas mabilis. Agad namang sumang-ayon si Aznet na uhaw sa kapangyarihan. Sa lalong madaling panahon, ang guildmaster ay nagsagawa ng isang spell, na nagbubuklod sa kanila sa isang kontrata. Nagtatapos ito sa pagiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya dahil nakakuha siya ng kakaibang kasanayan, na ginagawang mas mabilis siya kaysa kay Flash.
Napagtanto ito, nagpasya si Asna na dalhin si Lim sa kanyang kaibigan na nagngangalang Judy, na isang veteranong adventurer mismo. Nagpasya siyang magsagawa din ng kontrata kay Lim, at nagulat ang lahat kahit siya ay nakakuha ng kakaibang kasanayan, na tumutulong sa kanya na gamutin ang anumang sugat sa kanyang pagluluto. Ito ay karaniwang isang himala, at sa lalong madaling panahon ang impormasyon tungkol dito ay kumalat sa buong kaharian. Makalipas ang ilang araw, inanyayahan ng matanda si Lim para uminom ng tsaa at sinabing interesado si Prinsesa Scarlet ng kanilang kaharian na makita ang kanyang mga alipin na gumanap para sa kanya. Ngunit tumanggi si Lim, na sinasabing kaibigan niya sila at hindi sa isang circo bago umalis. Humingi agad ng tawad ang matanda, at lumalabas, ang prinsesang si Scarlet ay nagbalat kayo bilang isang utusan, at ang pagmamasid sa bidang ito na sumalungat sa utos ng isang prinsesa ay lalong naging nagpa-interesado sa kanya. Kinabukasan, tinawagan si Lim para makipagkita kay Prinsesa Scarlet na agad niyang napagtanto bilang isang taong may nakakalason na personalidad. Sa sandaling matapos siyang magbigay ng kanyang mga pagbati, inayos niya ang isang upuan para sa kanya at pagkatapos ay sinabi sa kanya na bigkasin ang kwento kung paano niya natalo ang mga higanteng higad at polaka. Gamaan ang loob ni Lim dahil ito ay isang madaling kahilingan, at talagang humanga ang prinsesa na nagawa niyang talunin ang mga napakalakas na halimaw nang hindi man lang alam ang mga high-level na magic spell. Biglang naramdaman ni Lim ang isang basa sa kanyang pantalon sa pagbanggit ng mga high-level magic spells, ngunit pagkatapos ay ibinalik siya ni Scarlet sa realidad, nagtanong tungkol sa kanyang contract magic. Tinatanong niya kung maipapakita niya ito sa kanya. Si Lim ay hindi susunod dahil lang ito ay may royal authority. Tinanggihan niya ang kahilingan ni Scarlet, malinaw na sinasabi sa kanya na ang kanyang mga kaibigan ay hindi mga tagapalabas ng circo. Biglang tumawa si Scarlett, sinasabing nakakatuwa si Lim na naka-entertain sa kanya ng 2 beses. Ipinahayag niya na siya ay gagantimpalaan para dito, at agad na ipagkakaloob sa kanya ang titulo ng isang baron. Nagulat si Lim dahil alam niyang wala siyang nagawa para maging karapat-dapat sa promosyon na ito, ngunit sinabi sa kanya ni Scarlett na pinatawan niya ito ng 2 beses, at sapat na iyon sa isang accomplishment. Binigyan din niya siya ng magic book tungkol sa pamilyar na contract magic, at talagang tuwang-tuwa si Lim na matanggap ito. Nang maglaon, sa pagpunta niya sa kagubatan upang malaman ang mahika sa aklat, pumunta si Bruno roon upang bisitahin siya. Binigyan niya siya ng ilang birthday bumps upang batiin siya sa pagiging isang maharlika, at pagkatapos ay sinabi na si Albert ay dapat na naiinis sa kanyang sarili ngayon dahil tinulungan niya si Lim na makakuha ng mas mataas na titulo kaysa sa kanilang ama. Sinabi ni Lim kay Bruno na isa pa rin siyang baron, na mas mababa ang ranggo kaysa sa kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Bruno na ang unang gen nobles na nakakuha ng titulo sa pamamagitan ng paggamit ng isang bagay, ay itinuturing na mas mataas na ranggo kaysa sa mga nakakuha nito na ipinasa sa kanila ng kanilang mga ama. Sa gabi, habang kakauwi lang ni Lim, nakasalubong niya si Albert na kumukulo sa galit at selos. Nang uuyam siya habang dinadaanan si Lim, at pagkatapos ay nanunumpa na may gagawin siya na magpapakita sa lahat na mas magaling siya. Kinabukasan, nakipagkita si Lim kina Asna at Judy, na parehong nagsimulang tumawag sa kanya ng master at humihiling sa kanya na gumawa ng hindi banal na mga bagay sa kanila. Nagpapaselos ito sa lahat ng lalaki sa lungsod, at nahihirapan si Lim na tiisin ang kanilang mga titig, kaya dinala niya ang kanyang mga kaibigang babae para sa pangangaso ng halimaw. Si Judy ay isang archer na tinutugis ang mga lobo habang mabilis silang tinatapos ni Asna. Sinabi ni Judy na ang kanyang paningin ay bumuti ng husto pagkatapos ng kontrata, at iyon ay isang magandang bagay para sa isang archer. Nagpasya si Lim na pagbutihin pa ang kanyang paningin sa pamamagitan ng isang enchantment spell, karaniwang ginagawang teleskopyo ang kanyang mga mata. Nag-evolve siya mula sa isang mid-ranged archer hanggang sa isang sniper at same time na nagpapasalamat kay Lim para doon. Hindi nagtagal, bumalik sila sa guild at nakita nilang nagmamadali ang lahat. Tinanong nila ang isang tao kung ano ang nangyayari, at sumagot siya na si Albert ay nawala sa sarili ng husto. Tinanggal niya ang selyo ng makapangyarihang halimaw na nakatatak sa kanilang teritoryo, at napakaraming tao ang nasugatan ng husto dahil doon. Napagtanto kaagad ni Lim na ginawa ni Albert ang kalokohang hakbang na ito dahil naiinggit siya sa kanya, at tumakbo siya sa mga bundok kung saan nakita niya ang 12-12 ng mga nasugatan na sundalo at maging si Albert ay nasa stretcher.
Sa sandaling makita niya si Lim, hinawakan ni Albert ang kanyang kwelyo at sinabing hindi siya matatalo sa kanya, ngunit pagkatapos ay hinamped siya ng Guildmaster at pinatulog dahil ayaw niyang makarinig ng isa pang salita na lumalabas sa bibig ng tolunan na ito. Tinanong siya ni Azna kung ano ang kakaharapin nila, at sinabi sa kanya ng Guildmaster na ilang dekada na ang nakalipas, tinatakan ng lolo sa tuhod ni Lim ang isang dragon fiend sa mga bundok, ngunit ngayon ay tinanggal na ni Albert ang selyo. Ang dragon fiend, si Ridon, mismo ay medyo mahina pagkatapos na mabuklod sa mahabang panahon, at ang tunay na problema ay ang kanyang mga supling, na nanakit sa lahat ng mga sundalo. Sinabi ng Guildmaster na kinuha niya ang mga taong makakaselyo sa Dragon Fiend, ngunit hanggat hindi muna nila haharapin ang mga supling, hindi ito magiging posible. Si Lim at ang mga babae ay pumunta sa kung nasaan ang mga dragon, at si Azna ay nauna upang harapin ang mga batang dragon, na mas maliit kaysa sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, ang kanilang fire breath ay talagang malakas, at maaari nitong gawing abo ang isang puno sa loob ng ilang segundo. Sinabihan ni Lim si Azna na bumalik at pagkatapos ay naglunsad ng mga bola ng apoy sa mga batang dragon, ngunit sinalungat nila ito. Napagtanto niya na hindi sila mananalo, at iminumungkahi ng mga babae na umatras sila. Bigla silang sinugod ng mga batang dragon, at nakakuha ng ideya si Lim. Sinabi niya sa mga babae na tumakas ng mabilis hanggat maaari, at pagkatapos ay ipinatawag ang magic book upang buksan ang pinto sa pocket dimension sa harap mismo ng mga batang dragon. Sumisid sila mismo sa pocket dimension nang hindi iniisip ang tungkol dito, at agad itong itinaboy ni Lim. Ang mga batang dragon ay nawawala kasama niyan, at lahat ay nagagalak dahil mayroon na silang malinaw na pagkakataon sa tagumpay habang ang mga salamangkero ay naglalagay ng selyo sa paligid ng dragon. Tinanong ni Azna at Judy si Lim tungkol sa spell na ginamit niya kanina. Sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa spell, at kung paano siya makakapag-imbak ng mga bagay sa isang pocket dimension. Sinabi niya na dahil hindi pa niya ganap na nakabisado ang spell, ang mga bagay sa loob ng pocket dimension ay maaaring maglaho, at nangangahulugan iyon na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga batang dragon. Sinimulan ni Azna na mahalin si Lim dahil dito, nang biglang may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Lumingon siya at nalaman na ang dragon fiend, si Ridon, ang kausap niya. Nagulat siya at nagtanong, paano ito nangyayari? Ngunit may mas mahalagang tanong si Ridon para sa kanya. Nararamdaman niya na hindi magkatugma ang katawan at kaluluwa ni Lim, at nababasa rin niya ang kanyang isip para malaman na siya ay mula sa ibang mundo. Pinoproseso pa rin ni Lim ang development na ito, ngunit nagkaroon ng interes ang dragon sa kanya. Hiniling niya kay Lim na isama siya at ipakita sa kanya ang uri ng hinaharap na magagawa niya, at tinitiyak na matutulungan niya siya sa kanyang kapangyarihan. Tinanggap ni Lim ang proposal dahil hindi siya nakakakuha ng bad vibes mula sa dragon. Ang dragon pagkatapos ay biglang naging mana at pumasok sa katawan ni Lim, na nakaukit sa kanyang kamay bilang isang tato. Nararamdaman ni Lim ang pag-uumapo ng enerhiya mula sa kanyang katawan, at agad niya itong sinubukan. Naglunsad siya ng 11 magic missiles ng walang incantation, at kapag nag-enchant siya ng spell, kaya niyang magpaputok ng 17 sa mga ito ng may perpektong kontrol. Namangha siya dito, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang lahat ng mga salamangkero na humihinga at umuubo na parang nakalimutan nila ang kanilang mga gamot sa hika ngayong umaga. Sinabihan ni Ridon si Lim na ay absorb ang kanyang mana sa kanyang katawan dahil nakaka-overwhelming ito sa iba. Mabilis itong ginawa ni Lim, at sa wakas ay nakahinga ng mapayapa ang mga salamangkero. Ang Guildmaster ay nagpapasalamat sa kanya sa mahusay na paghawak sa kaso, at si Lim ay humihingi ng paumanhin para sa abala na idinulot ng kanyang nakatatandang kapatid para sa lahat. Nagpasya siyang bumawi sa mga nasugatan sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 kilong ginto. Kinagabihan, pinasalamatan siya ng tatay ni Lim sa pag-aalaga sa gulo na ginawa ni Albert. Nagtataka si Lim kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon, at sumagot ang kanyang ama na mananatili siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay pansamantala, at iisipin niyang seryoso ang kanyang parusa. Masama ang loob ni Lim para sa kanyang kapatid at pumunta sa kanyang silid upang makipag-usap ngunit hindi siya pumasok sa loob nang marinig niyang sumisigaw si Albert na dapat ay siya ang bubuhay ng pamilya Hamilton at hindi si Lim. Napagtanto ni Lim na ang kanyang kapatid na lalaki ay nagmamalasakit lamang sa kanyang pangalan ng pamilya, at iyon ay naging dahilan upang siya ay maging isang tuso. Nagpasya siyang iwan siya ng walang gulo at humiga sa kama.
Sa paggising niya kinaumagahan, napagtanto niya na nakakuha siya ng 2 bagong kapanabik na spell pagkatapos bumuo ng kontrata sa dragon. Agad siyang sumugod sa kagubatan upang sanayin ang mga ito, at pagkatapos magsumikap sa buong araw, nagawa niyang makabisado ang isa lamang sa mga spells. Ang spell na ito ay nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang sanggol na dragon mula sa pocket dimension, at ito ay talagang palakaibigan at masunurin. Ngayon, habang ang bata na dragon ay nakayakap kay Lim, narinig niya ang isang nagulat na boses na nagtatanong kung maaari din ba siyang gumawa ng banal na mahika. Sinabi niya sa kanya na narito siya para sa mahalagang negosyo. Una, sinabi niya kay Lim na ang pagkatalo sa isang dragon ay isang malaking tagumpay, ngunit hindi siya papayagan ng matatandang nasa kapangyarihan na bigyan siya ng mas malaking titulo kaysa sa isang baron. Kaya naman bibigyan niya ito ng titulo ng isang kandidatong bayani, dahil hindi lang ito makakatulong sa kanya kundi maging maaliwalas din ang publiko dito. Pagkatapos ay hiniling ni Scarlet kay Lim na sabihin sa kanya ang kwento kung paano niya natalo ang dragon, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paggawa ng kontrata dito. Ikinagulat nito ang prinsesa dahil ngayon ay sigurado na siya na magagamit ni Lim ang banal na mahika, at kung lumabas ang balitang iyon, maaari itong maging isang malaking pasanin sa kanya. Kaya, inutusan niya itong ilihim sa lahat ang kwentong ito hanggang sasabihin niya ito. Walang pagpipilian si Lim kundi ang sumang-ayon, ngunit kinaumagahan, nakuha niya ang gantimpala mula sa prinsesa para sa pagpigil ng kanyang bibig, at ito ay isang kaba ng kayamanan na naglalaman ng 3,000 gintong barya. Makalipas ang ilang araw, ang matandang lalaki, si James, ay pumunta kay Lim at tinanong siya kung maaari ba siyang gumamit ng banal na mahika. Nauutol si Lim habang sinusubukang makaisip ng sagot dahil binayaran siya ni Prinsesa Scarlet para manahimik. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni James na ang prinsesa ay napakabata at walang karanasan upang hawakan ang gayong malalaking bagay. Sinabi niya na ang halaga ng pera na iniregalo niya kay Lim ay sapat na upang maghinala siya. Higit pa riyan, karaniwang iuulat ni Scarlet ang tagumpay ni Lim na pigilan ang isang dragon fiend sa kanyang ama kaagad para bigyan siya ng promosyon, ngunit hindi niya ginawa, ibig sabihin ay may itinatago siya. Sa pagpupumilit ni James na ibunyag ang mga detalye, sa wakas ay tumiklop si Lim, at inamin niya na pagkatapos na masipsip ang kapangyarihan ng dragon fiend, si Ridon, nakakuha siya ng ilang banal na magic spells. Curious si James na makita ito, at ginamit ni Lim ang all-clear spell na nag-aalis ng lahat ng negatibong epekto mula sa target nito, kabilang ang pagkalason at petrification. Humanga si James dito at pagkatapos ay nagpa siya na bigyan si Lim ng mahalagang aralin sa kasaysayan. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa digmaan ng 3 dragon na nangyari maraming siglo na ang nakalilipas. Ang dragon na maaaring gumamit ng mahika ay nanalo sa digmaan, at pagkatapos ay sumali ito sa isang tao na maaaring humiram ng banal na mahika ng dragon. Ang taong iyon ay nagpatuloy sa pagtatatag ng isang bansa, at ito ang bansang kanilang tinitirhan. Medyo nalilito si Lim kung paano umaangkop ang kwentong ito sa kanyang konteksto, ngunit tinanong siya ni James kung ano ang pumasok sa isip niya nang marinig niyang sumapi ang dragon sa isang tao. Ang unang bida na ito ay nagsabi na naisip niya ang dragon na nagpakasal sa tao at magkakaanak. Ngunit lumalabas, ang iba pang mga tao ay pareho. Pareho rin ang kanilang naisip ngunit ngayon ay naniniwala si James na ito ay kabaligtaran. Sinabi niya kay Lim na hinigop niya ang dragon sa kanyang katawan, sa makatuwid ay sumali dito. Sa tingin ni Lim ay may katuturan ang kanyang mga salita, at sinabi ni James na may potensyal siyang muling likhain ang alamat ng pundasyon ng kanilang bansa. Iyan din ang nagpapaalala sa matandang lalaki tungkol sa 2 bagay, ang una tungkol sa pamilya Hamilton. Sinabi niya kay Lim na ang kanyang lolo sa tuhod ay nakakuha ng titulo ng isang maharlika sa pamamagitan ng pagbuklod sa dragon, ngunit kung sakaling siya ay lumabas na ang dragon na tumulong sa pagtatatag ng kanilang kaharian, ang tagumpay na ito ay agad na babawiin, at sa pinakamasamang kaso, ang kanilang marangal na katayuan ay malulusaw. Gayunpaman, iyon ang mas maliit na problema dahil natatakot si James na maaaring magalit ang dragon, at nagbabalak ng paghihiganti laban sa kanilang bansa dahil sa pagkakabuklod nito. Naiintindihan ni Lim ang loika sa likod nito, ngunit pagkatapos ay naalala niya na noong tinawag niya si Ridon na isang dragon fiend kanina, mahinahon niyang sinabi sa kanya na wala siyang pakialam sa kung ano ang tawag sa kanya ng mga tao dahil binibigyan nila siya ng bagong titulo kada ilang siglo.
Napagpasyahan niya na si Ridon ay hindi galit sa kaharian, at iniisip ni James na ang lahat ay dahil kay Lim, na maayos na nakipag-usap sa dragon at nagpalaya sa kanya. Kinabukasan, habang papunta si Lim sa guild, sina Azna at Judy ay sabik na naghihintay sa kanya. Sa sandaling makita nila siya, hinayla nila siya palayo sa guild dahil maraming tao ang nagpapakita ng interes sa kanya pagkatapos niyang talunin ang dragon. Lahat sila ay gustong sumali sa partido ni Lim para mabuhat niya sila, at hiniling ng mga babae sa kanya na mag-ingat sa pagpapasali sa sino man sa partido. Hindi lang iyon dahil pag-uwi ni Lim, nakakita siya ng napakadaming larawan ng mga babaeng gustong pakasalan siya, or kahit man lang gusto ng kanilang mga pamilya. Medyo na-overwhelmed si Lim dito, tapos pumunta doon si Bruno para ipakasal si Lim sa malayong pinsan ng kanyang asawa. Kahit papaano ay iniiwasan ni Lim ang lahat ng alok ng kasal, at pumunta kina Azna at Judy para ipakita sa kanila ang isang espesyal na bagay. Dinala niya sila sa kagubatan, at umaasa silang ipapakita niya sa kanila ang kanyang 6 inches na asset. Ngunit sa halip, dinala niya ang mga ito sa loob ng kanyang pocket dimension, na may bahay sa loob nito. Ngayon, sinabi niya sa kanila na pinagawa niya ito mula sa ilang karpintero sa ibang lungsod at pagkatapos ay inilagay ito. Dahil kabisado na niya ang ibang kasanayan sa mundo, ang mga bagay sa dimensyong ito ay hindi maglalaho. Pagkatapos ay binibigyan niya ng tour ang mga babae sa bahay, at ipinaliwanag kung anong mga posisyon ang gagawin nila sa bawat lokasyon. Naisip ni Judy na masyadong maliwanag ang lugar na ito, at nagpasya si Lim na mag-eksperimento sa mga paraan upang maitakda ng tama ang ilaw. Una siyang nagpatawag ng shadow spirit na magpapadilim sa buong dimensyon, at pagkatapos ay gumamit ng binibining may salamander upang sindihan ang furry place para sa natural na liwanag at init. Hindi pa rin nasa-satisfy si Judy, ngunit hindi makontrol ng mababang antas ng shade spirit ang antas ng kadiliman. Sinabi ni Azna na umaasa siyang maaaring mag-evolve ang mga espiritu tulad nila, at nagbibigay iyon kay Lim ng ideya na gawing pamilyar ang shade spirit. Nang gumawa siya ng isang kontrata dito, ang espiritu ay nagbabago at nakakakuha ng kakayahang makipag-usap at manipulahin ang kadiliman ng mas mahusay. Isinusumpa nito ang katapatan nito kay Lim sa ginawa nitong mag-evolve sa isang medium level na espiritu, ngunit sinabi ni Lim na hindi na niya ito maaaring ipatawag muli dahil hindi niya alam ang mga spell para sa pagpapatawag ng mga medium level na espiritu. Sinabihan siya ng shade spirit na gamitin ang kanyang singsing para itabi siya, at pagkatapos ay magsanay hanggang sa malaya niyang matawag siya. Nagustuhan ni Lim ang ideya at agad niyang sinipsip ang espiritu sa loob. Susunod, binago niya ang salamander sa malayong pinsan ni Charizard at sinipsip din siya sa loob ng ring. Pagkatapos ay nag-evolve siya at nag-iimbak ng isang espiritu ng bawat elemento, at nakuha ang medium level na spirit summon ng magic na hindi kapani-paniwalang mahalaga. Kinabukasan, pumunta si Lim sa kagubatan dahil pinapante siya doon ni Ridon para sa isang misyon. Bigla, tinawag siya ni Ridon at hiniling na ipatawag ang kanyang anak. Ginawa iyon ni Lim, at bigla siyang dinala ng batang dragon sa hidden forest ng mga fairies. Ang mga fairies ay tumakas sa sandaling makakita sila ng isang tao, ngunit nang sabihin sa kanila ni Lim na si Ridon ang nagpadala sa kanya, nagsimula silang magtiwala sa kanya. Nalaman ni Lim kay Ridon na nanganganib na mahuli ang mga fairies dahil ibinebenta ang kanilang mga pakpak sa napakataas na halaga. Kaya naman gusto ng dragon na protektahan niya ang mga fairies sa kanyang lugar sa pamamagitan ng pagtatayo ng harang para itago sila at sa pagbibigay ng mga pangalan sa kanila, dahil isa ito sa mga natural na magic spell na kayang gawin ng lahat ng tao. Unang ginamit ni Lim ang pamilyar na spell ng kontrata sa isang fairy at pinangalanan siyang Ryan, na naging dahilan ng kanyang pag-evolve sa isang elf. Maging si Ryan ay nagulat dahil ito ay isang malaking bagay, at si Lim ay walang naiintindihan tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Ridon na kapag pinangalanan niya ang fairy kasama ang magic ng kontrata, mas lumalakas ang epekto. Pinayuhan niya si Lim na laging pangalanan ang mga nilalang nakakakontrata niya mula ngayon. Matapos makita ang isa sa kanilang mga kapatid na babae na naging isang elf, lahat ng mga diwata ay sabik na mapangalanan ni Lim. Pinangalanan niya silang lahat habang ginagawa niya ang mga ito sa kanyang mga pamilyar, at sa lalong madaling panahon ang lahat ay naging isang elf. Si Ryan ay kumikilos bilang kanilang pinuno, at tinanong si Lim kung paano nila ito mapagsisilbihan bilang kanyang mga pamilyar. Wala siyang anumang gawain para sa kanila, at sinabi niya lamang sa kanila na magtayo ng isang nayon at manirahan dito.
Ang mga elf ay sabik na nagsimulang magplano ng kanilang nayon, at si Lim ay nakaramdam ng pagod pagkatapos gumamit ng labis na mana. Habang siya ay nagpapahinga na, nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihan ng mahika sa kalaliman ng kagubatan. Sinusundan niya ang direksyon ng kapangyarihan, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang mahiwagang prutas na nakasabit sa isang puno. Dumating doon si Ryan at sinabi sa kanya na sa tuwing may libreng oras ang mga diwata, kinukuha nila ang mahika sa hangin at tinitipon ito sa isang lugar. Sinabi ni Ridon kay Lim na subukan ito, at nakakuha siya ng pahintulot mula kay Ryan na kainin ang prutas. Kakakagat pa lang niya ay nararamdaman na niya ang enerhiyang umaapaw sa loob nito. Sinubukan niyang maglunsad ng ilang missiles, at nalaman niyang kaya niyang maglunsad ng 19 sa mga ito ng sabay-sabay. Kinabukasan, muli niyang binisita ang mga elves, at buong pananabik nilang binati siya, ngunit ang lahat ng sigasig ay umalis sa kanilang katawan habang ipinapakita nila kay Lim ang kanilang miserableng pagtatangka sa paggawa ng bahay. Bigla silang nakarinig ng sigaw, at tumakbo sa pinanggalingan nito para malaman na may mga bandido na nakahuli ng elf. Tumakbo si Lim patungo sa kanila, sinabihan silang iwanan ang babae, ngunit nagpasya silang bigyan siya ng isang reality check. Inaatake siya ng isang bandido, ngunit tinamaan lang siya ni Lim gamit ang mga magic missiles. Ang iba pang dalawang bandido ay nagpasya na pagtulungan siya, ngunit ipinatawag ni Lim ang kanyang shadow clone, at ang kanilang pinagsamang pag-atake ay nagpatambos sa parehong mga bandido. Pagkatapos ay nagpasya si Lim na pansamantalang ipadala ang mga elf sa pocket dimension dahil ang kagubatan ay hindi ligtas para sa kanila. Nag-aalala siya na walang sapat na espasyo para sa kanila doon, pero laking gulat niya, lumawak ang pocket dimension dahil kinain niya ang magic fruit kahapon. Sinabihan niya ang mga babae na pumasok sa loob, at pagkatapos ay inilabas sila sa kanyang teritoryo para hindi sila ma-atake ng mga bandido. Ang mga elves ay namangha sa kanyang mga kakayahan at lumuhad sila sa kanyang harapan, nagmamakaawa sa kanya na maging kanilang hari at pamunuan sila. Nangako silang gagawin ang anumang gusto niya kung siya ang magiging hari nila, at nagpa siya ang bida na tanggapin ang alok. Habang binibigyan niya ang mga elf ng instant ramen na makakain, sinimulan niyang i-practice ang isa pang high-level na holy spell na nakuha niya mula kay Ridon. 4 na araw na ang nakalipas mula nang mag-practice siya nito, pero kahit isang beses ay hindi niya ito nagamit. Biglang, nagkaroon siya ng kanyang moment at sa wakas ay natutunan niya kung paano gawin ang spell. Tinitipon niya ang mga elves sa paligid at pagkatapos ay gumamit ng bagong natutunang spell, na talagang teleportation magic, upang dalhin sila sa isang nakahiwalay na lupain na 100 kilometro ang layo mula sa kanyang tahanan. Ang kanyang clone ay naghihintay na sa kanya doon, at iyon ay kung paano naitakda ni Lim ang lugar na ito bilang kanyang destinasyon para sa teleportation magic. Tinanggal niya ang clone, at pagkatapos ay sinabihan siya ni Ridon na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang crest sa nakapalibot na lugar. Nang ginawa ito ni Lim, nabasag ang isang selyo na nagtatago sa tunay na anyo ng lupain. Natutuwa ang mga elf nang makitang titira sila sa isang malago na kagubatan, at sinabi ni Ridon kay Lim na isa ito sa mga locals yung tinatakan niya. Tinanong ni Lim ang dahilan niyan, ngunit tumahimik si Ridon, kaya hindi na siya umimik pa. Pagkatapos nito, naging abala ang mga babaeng elf sa paghahanap ng mga lugar na pagtatayuan ng mga bahay, at sinasanay ni Lim ang kanyang teleportation spell para makabisado ito. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nagagawa niyang bawasan ang tagal ng pagcast nito sa 0 na segundo. Nagpasya siyang bumalik sa bahay at iniwan ang 3 bata na dragon upang bantayan ang mga elf. Sa sandaling nakarating siya sa bahay, binisita siya ni Scarlett na nagtanong sa kanay kung ang dragon sa loob niya ay may nabanggit tungkol sa lupang pangako. Sinabi ni Lim na hindi pa niya ipinahayag na binanggit niya ang mga selyadong lupain. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa mga elf, at gustong makita sila ni Scarlett. May pabor si Lim na gusto niyang gawin bago iyon, at kasama dyan ang pakikipagkita sa isang bihasang engineer para tulungan ang mga elf na magtayo ng isang nayon. Ipinakilala siya ni Scarlett sa isang dwarf na siyang court engineer, at si Lim ay gumawa ng kanyang clone para dalhin siya sa elf village. Nang makarating sila sa kagubatan, tinanong ni Scarlett si Ridon kung ito ang promised land, ngunit hindi siya nagbigay ng tiyak na sagot. Sinabi ni Scarlett na ayon sa alamat, kapag ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkawasak, makakahanap sila ng kanlungan sa promised land. Naglabas siya ng singsing na susi para sa kanilang kaligtasan, at sumasalamin ito sa tato ni Lim. Hiniling niyang hawakan ito, at nang hawakan niya ito, ang isla ay nagsimulang lumutang.
Walang pag-aalinlangan sa isip ni Scarlett ngayon, at lumuhad siya sa harap ni Lim, nanunumpa ng katapatan sa kanya dahil siya ang Panginoon ng Promised Land, at hiniling sa kanya na lumikha ng isang bansa dito na magliligtas sa lahat. Di nagtagal pagkatapos nito, sinimulan ng mga elf ang pagtatayo ng kanilang nayon sa tulong ng dwarf engineer, habang tinatapos ni Lim ang lahat ng mga halimaw sa rehiyon. Sabik na pinapanood siya ni Scarlett na nakikipaglaban sa mga halimaw, at tinanong siya ni Lim kung hindi na siya dapat bumalik sa kabisera ngayon. Sinabi niya sa kanya na mananatili siya sa tabi niya, at paglilingkuran siya dahil siya ang Panginoon ng Promised Land. Si Lim ay hindi masyadong sigurado tungkol doon dahil ito ay magiging isang malaking problema sa politika, ngunit sinabi ni Scarlett na ang pamilya ng kanyang ina ay sinasabing may dugo ng mga dragon sa kanilang mga ugat, at iyon ang dahilan kung bakit ang mga kababaihan mula sa kanyang pamilya ay madalas na ikinakasal sa maharlikang pamilya. Gayunpaman, gusto niyang pagsilbihan si Lim, na naglalaman ng banal na dragon, si Ridon, sa loob niya. Nang marinig ito, sinabihan ni Ridon si Lim na dalhin si Scarlett sa hilaga dahil may magugustuhan siya doon. Tumungo sila sa hilaga at nakahanap ng isang pintong bato na humahantong sa kanila sa mga sinaunang guho. Habang pababa sila ng hagdan, nakita nila ang mga sinaunang kasulatan na nakapinta sa mga dingding at pagkatapos ay nahaharap sila sa isang itim na estatwa ng dragon. Biglang nagising ang estatwa, at sinabi ni Ridon kay Lim na isa itong guardian golem na tinutulad sa kanya. Ang unang gawain ni Lim ay talunin ang guardian golem, at binigyan siya ni Ridon ng pahiwatig para doon. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay nakasulat sa ulo ng golem sa isang sinaunang wika, at kung buburahin niya ang isang titik, ito ay magiging isa pang salita na nangangahulugang sumunod. Sa kabutihang palad, alam ni Scarlett ang wika, at sinabi niya kay Lim ang eksaktong sulat na kailangan niyang burahin. Nag-teleport siya malapit sa guardian golem at nataman ang sulat, at biglang itong naging masunur ang alaga ni Scarlett dahil sa dugo ng dragon sa loob niya. Nagpasya siyang manatili sa golem ng ilang panahon, at lumabas si Lim. Nagsisimula siyang bumantong hininga habang iniisip kung gaano kapilit si Scarlett sa paglilingkod sa kanya dahil hindi siya sanay dito. Biglang, nakita niya ang usok na nagmumula sa direksyon ng Elf Village at nag-teleport doon, nalaman lamang na ang lahat ay naging mga durog na bato. Tumatakbo si Ryan at sinabi sa kanya na sinalakay sila ng mga lobo at winasak ang lahat. Dumating doon ang tribo ng Wolfman para harapin din si Lim. Tinawag siya ng pinuno na isang maruming tagalabas, at sinabihan siyang umalis kaagad sa banal na lupain kung ayaw niyang maging hapunan ng kanyang pamilya. Sinubukan ni Lim na pag-usapan ang mga bagay-bagay, ngunit sinunggaban siya ng pinuno ng lobo nang hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Nag-teleport si Lim sa likod niya at pagkatapos ay hinampad siya ng malapitang pag-atake ng kidlat para pigilan siya. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang isang bata na dragon upang ipakita sa pinuno ng lobo na hindi siya isang kaina-hinalang tao. Ang pinuno ng lobo ay namangha nang makita ito, at tinanong siya ni Lim kung pinoprotektahan ng kanyang tribo ang rehiyong ito sa utos ni Ridon sa lahat ng oras na ito. Kinumpirma niya, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lim na ang mga elf ay nasa ilalim din ng proteksyon ng dragon. Humingi ng paumanhin ang pinuno ng lobo sa pag-atake sa nayon, ngunit sinabi sa kanya ni Ryan na hindi ito mahalaga dahil pareho silang naglilingkod sa banal na dragon. Iminungkahi niya sa mga lobo na pumasok sa isang kontrata kay Lim at sumumpa ng katapatan sa kanya, at ang buong tribo ay sumang-ayon doon. Walang nakikitang masama si Lim sa paggawa nito, at nagsimula siya sa pinuno ng mga lobo. Nang nagsagawa siya ng familiar contract magic sa pinuno, siya ay naging isang babae. Laking gulat ni Lim nang makita ito dahil akala niya ay lalaki ang pinuno, ngunit gayunpaman, pinangalanan niya itong Chris at pagkatapos ay bumuo ng isang kontrata sa iba pang mga lobo. Kinabukasan, nalaman niya na ang mga bagong evolved na werewolves ay tumutulong sa mga elf na muling itayo ang nayon. Tumakbo si Chris para yakapin siya sa sandaling makita siya nito, at pagkatapos ay humingi muli ng paumanhin para sa pinsala sa nayon. Nais ni Lim na magkaroon siya ng spell para ayusin ang lahat ng nasira, at sinabi ni Ridon sa kanya na kung wala siyang spell na ganoon, maaari na lang niyang likhain ito. Nasasabik si Lim sa pagdinig nito, at sinabi sa kanya ni Ridon na malinaw na isipin ang buong proseso mula sa simula hanggang sa katapusan. Si Lim ay nag-focus ng husto at nag-isip ng isang auto-repair magic na nagpapahintulot sa mga item na bumalik sa kanilang orihinal na estado kahit na ang mga ito ay nasira.
Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang liblib na lugar para gumawa ng higit pang mga bagong spell. Habang siya ay abala sa pagsasanay ng isang pinahusay na bersyon ng mga misail ng apoy, pumunta doon si Ryan upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang emergency. Isang grupo ng mga tao na sundalo ang pumasok sa lugar, at sinusubukan nilang manghuli ng mga diwata para sa kanilang mga pakpak. Agad na nag-teleport si Lim sa lokasyon kung saan nakita ang mga tao at pinuntahan sila. Tinanong siya ng mga sundalo kung dito siya nakatira at kung alam niya ang tungkol sa mga diwata. Sinabi sa kanila ni Lim na ang lugar na ito ay kanyang bansa, at hindi sila dapat pumunta rito nang walang pahintulot niya. Tinutuya lang siya ng mga sundalo, na sinasabi sa kanya na isalaysay ang kwentong iyon sa kanyang mga haka-haka na kaibigan. Sinubukan nilang magpatuloy, kaya naglunsad si Lim ng mga magic missiles para balaan sila. Sa kabila nito, isang lalaki ang sumugod sa kanya, at si Lim ay nag-teleport lamang sa kanyang kabayo bago siya inatake ng isang magic missile at pagkatapos ay sinabihan silang hindi na muling tumuntong sa kanyang bansa. Dahil doon, bumalik siya sa kanyang nayon kung saan ipinakilala siya ni Ryan sa mga diwata na naninirahan sa rehiyong ito hanggang sa inatake sila ng mga tao. Sinabi niya na lahat sila ay gustong makipagkontrata sa kanya, at si Lim ay nabigla nang makita niya ang kanilang numero. Ginugugol niya ang buong gabi sa pagbuo ng 100 bagong pangalan, habang siya ay bumubuo ng mga kontrata sa mga diwata at ginagawa silang mga elf. Lahat sila ay nagiging residente ng kanyang nayon. Nang maglaon, dinala ni Lim sina Scarlet, Ryan, at Chris sa kanyang bahay sa Pocket Dimension at ipinakita sa kanila ang helmet na suot ng mga sundalo. Binanggit ni Scarlet na ito ay mula sa kaharian ng Palti, na nasa tabi ng Promised Land, kasama ang kaharian ng Jamol, na kinabibilangan nila, at isa pang bansang tinatawag na Quador. Iniisip niya na ang mga sundalo kahapon ay mga scouts lamang, at sa lalong madaling panahon mas maraming hukbo ang darating mula sa 3 kaharian upang kunin ang teritoryong ito bilang kanilang sarili. Natense si Lim nang marinig ito, at sinimulan niyang seryosong isaalang-alang ang mungkahi ni Scarlet na magtayo ng bansa dito. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng 3 bagay para sa isang bansa: lupain, tao, at kapangyarihan. Nasa kanya na ang lupain, at mas maraming tao ang darating habang kumakalat ang balita tungkol sa bansa. Sinabi ni Lim na kailangan niya ng kapangyarihan, at nagboluntaryo si Chris na pamunuan ang hukbo ng mga taong lobo upang tapusin ang lahat ng nanghihimasok na umaatake sa kanila. Gayunpaman, ang mga bagay ay umuunlad ng mas mabilis kaysa sa kanilang inaasahan. Kinabukasan, dumating ang isang maharlika mula sa kaharian ng Jamol upang makita si Lim sa utos ng kanyang hari. Sinabi niya na ang Jamol Kingdom ay hindi gustong makipag-away kay Lim, at sa halip ay nais na makipag-alyansa sa kanya. Dahil doon, nagalok ang hari na ipakasal sa kanya si Prinsesa Scarlet. Nagulat si Lim nang marinig ito, at kahit na maganda ang alok, gusto niyang kumpirmahin muna ang mga bagay-bagay kay Scarlet. Gumagawa siya ng telepathy spell on the spot para makapag-usap sila nang hindi nagpapaalam sa iba, at nagtatanong kung dapat niyang tanggapin ang alok. Sinabi niya sa kanya na dapat gawin niya dahil kahit na may malaking plano sa politika sa likod ng alok na ito, ang kasal ay makakatulong pa rin ng malaki sa kanyang kaharian. Nang marinig ito, pumayag si Lim sa alok ng maharlika at sinabing ikakasal siya sa prinsesa, ngunit hindi kaagad. Sinabi niya na kailangan niya ng hindi bababa sa 1 taon upang gawin ang kanyang maliit na bansa sa isang lugar na angkop para kay Scarlet, at ang maharlika ay tumugon na ipaparating niya ang mensaheng ito sa hari. Umalis sila pagkatapos iyon, at pareho sina Lim at Scarlet ay nakahinga ng maluwag na ang mga negosasyon ay matagumpay. Pagkatapos nito, ipinadala ni Lim ang kanyang clone kasama si Scarlet upang maabot niya ang kanyang mansyon, at pagkatapos ay i-teleport siya doon. Sa sandaling maabot ng clone ang mansyon, bumalik siya sa nayon at dinala ang orihinal na Lim sa mansyon. Nandoon si Scarlet para salubungin siya, at habang papunta sila sa loob, naramdaman ni Lim ang kapangyarihan ni Ridon na nagmumula sa mansyon. Tinanong niya si Scarlet kung mayroong anumang konektado sa dragon dito, at dinala siya nito ng diretso sa simbahan kung saan nakadisplay ang isang pilak na estatwa ni Ridon sa altar. Nagulat si Ridon nang makitang nasa paligid pa rin ang estatwa, at tinanong ni Lim kung ano iyon. Hiniling sa kanya ng dragon na i-cast ang all clear spell dito, at nang ginawa ito ni Lim, ang estatwa ay naging armor ng labanan at nagpapakita sa paligid ng katawan ni Scarlet.
Maaari siyang gumamit ng banal na salamangka sa tulong ng baluti, ngunit siya ay napagod pagkatapos ng isang spell lamang, at ang baluti ay muling naging isang estatwa. Sinabi sa kanila ni Ridon na ang sandata ng labanan ay nilikha niya upang magamit ng mga tao ang kanyang mga kakayahan, at ito ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Ito rin ang huling natitira, ngunit sinabi ni Lim na maaari na lang silang gumawa ng mga bago. Gusto ni Ridon ang kanyang kumpiyansa at sinabi sa kanya ang recipe para gawin ang magic armor. Ginamit ni Lim ang tulong ng kanyang mga espiritu upang lumikha muna ng isang maliit na magic statue, at pagkatapos ay hiniling kay Scarlet na ilagay ang kanyang dugo dito upang bumuo ng isang kontrata dito. Habang ginagawa niya iyon, ang estatwa ay nagiging armor, at ngayon ay maaari na siyang gumamit ng banal na mahika nang hindi bumabagsak pagkatapos lamang ng isang pag-atake. Sinabi ni Ridon kay Lim na ang mga high-level na magic item na tulad nito ay malapit sa mga buhay na nilalang, at nagbibigay ito sa kanya ng ideya ng paggamit ng pamilyar na magic dito. Bumuo siya ng isang kontrata sa armor at pinangalanan itong Arist na ginagawa itong mas magaan at mas malakas. Sinabi ni Ridon kay Lim na minsan ay pinangalanan niya ang isang baluti sa isang kapritsyo, ngunit hindi niya naisip na gawing pamilyar ito, at nahulaan ni Lim na ito ang higanteng golem. Kinumpirma ito ni Ridon at sinabihan siyang subukang gumawa ng kontrata dito. Agad na nag-teleport si Lim sa nayon at ipinatak ang kanyang dugo sa golem, at ito ay naging isang magic armor sa paligid niya. Pakiramdam niya ay tumataas ang kapangyarihan sa loob niya at naglunsad ng 37 power missiles ng sabay-sabay, ngunit ito ay lubos na nakakapagod din sa kanya. Binati siya ni Ridon dahil pangatlo lang siya na nakaligtas sa suot nitong baluti, at kung makabisado niya ito, pagmamay-ari na niya ang mundo. Gumagamit si Lim ng ilang mana kristal upang muling mabawi ang kanyang lakas, at pagkatapos ay tinanong si Scarlet kung maaari niyang hiramin ang golem ng ilang oras. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang itago ito hanggat gusto niya, at agad na inilagay ni Lim ang golem sa kanyang kahon ng item. Pagkatapos ay sinabi niya kay Scarlet na babalik siya sa nayon, at nagpa siyang bumalik sa kabisera at bantayan kung ano ang iniisip ng kaharian. Ini-teleport siya ni Lim pabalik sa kanyang mansyon at pagkatapos ay bumalik sa nayon. Nakikita niyang maayos na ang pagkakagawa ng mga bahay at dapat maging handa ang nayon sa loob ng isang linggo. Sa sandaling iyon, tumakbo si Ryan upang sabihin sa kanya na natagpuan nila na ang isang grupo ng mga troll ay nakatira malapit sa kanilang nayon. Narinig ni Lim ang tungkol sa mga troll na malalaking maskuladong halimaw na maaaring maging napakarahas or napakabait. Tinanong niya si Ryan kung anong uri ng troll ang nakita nila, at sumagot siya na sila ang uri ng marahas. Nag-aalala siya na patuloy na papasok ang mga tao sa rehiyong ito, at kung aawayin sila ng mga troll, magiging masama ito para sa iba pa sa kanila. Kaya naman tinanong niya si Lim kung maaari rin niyang harapin ang mga troll sa ilalim ng kanyang gabay, at gusto niya ang ideya. Tumungo siya sa direksyon kung saan nakita ang mga troll, at sa daan, nakakita siya ng iron ore na maaaring maging kapaki-pakinabang. Biglang dumating ang mga troll para harapin ang nanghihimasok at tanungin si Lim kung sino siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay sinabi sa mga troll ang tungkol sa nayon na kanyang itinatayo. Hiniling niya sa kanila na tumira sa kanila, ngunit sinabi ng pinuno ng mga troll na hindi sila nagtitiwales sa mga tao. Sinubukan ni Lim na kumbensihin siya na siya ay isang mabuting tao at may mga elf at werewolves na nakatira sa kanya, ngunit hindi siya pinakinggan ng troll leader. Sinabi niya sa kanya na umalis, or siya ay masasawi, at pagkatapos ay nagsisimulang hamamped sa lupa gamit ang kanyang mabigat na pamalo, na lumilikha ng mga crater sa bawat pagtama. Iniiwasan ni Lim ang kanyang mga welga, at ngayon ay sigurado siyang malakas talaga ang mga troll. Ayaw niyang lumaban, ngunit hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng troll leader at itinulak siya sa isang makitid na bitak kung saan naipit ang kanyang mga paa. Napagtanto ni Lim na kahit na tila walang isip ang troll leader, plinano na niya ito sa simula pa lang. Ngayong wala na siyang paraan para makatakas, nagpa siyang gamitin ang golem armor para protektahan ang sarili mula sa matinding atake, at nabigla ang troll leader nang makita siyang buhay. Tinanggal ni Lim ang armor at ibinalik ito sa kahon ng item, at pagkatapos ay sinabihan ang troll leader na huminto sa pakikipaglaban at tingnan muna ang kanyang mga tauhan. Lumingon ang troll para makitang lahat sila ay nabasa ang kanilang mga suot dahil nasa hanay din sila ng dati niyang pag-atake. Sa kabutihang palad, ginamit ni Lim ang golem armor para gumawa ng maraming shadow clone na nagpo-protekta sa mga troll gamit ang barrier magic.
Sa wakas ay naunawaan ng troll leader na hindi masamang tao si Lim, kaya nagpa siya siyang makinig sa kanya. Nagsisimulang magtaka si Lim kung ang mga troll na ito ay talagang marahas na uri, ngunit gayunpaman, sinabi niya sa kanila ang buong kwento. Hiniling niya sa mga troll na manirahan sa kanyang nayon upang sila ay maging ligtas mula sa mga tao, at walang mga away na nagsisimula ng hindi kailangan. Hiniling sa kanya ng pinuno ng troll na ipakita muna sa kanila ang nayon, at agad na ipinadala ni Lim ang lahat sa kanila sa nayon. Ang mga troll ay namangha sa teleportation spell bago ang anumang bagay, at sa sandaling iyon, dumating si Chris. Sa sandaling makita niya ang pinuno ng troll, nakilala niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Mukhang kilala rin siya ng troll leader, at ibinalik niya ang tanong sa kanya. Hindi sumagot si Chris at inatake siya ng walang babala na ikinatumba niya sa lupa. Siya ay nagsimulang kumilos na mayabang at nagtanong sa kanya si Lim kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na iniisip niya na ang pinuno ng troll ay isang nakakainis na tulalit kaya inaaway niya ito tuwing magkikita sila. Napagtanto ni Lim na magkakaibigan sila at hindi magkaaway. Pagkatapos ay tinanong ni Chris ang pinuno ng troll kung kailan siya naging mahina upang matalo sa isang hit lang, at sinabi sa kanya ni Lim na lumakas siya pagkatapos maging pamilyar sa kanya. Makatuwiran iyon sa werewolf leader, at sinabihan niya ang troll leader na maging isa rin sa mga pamilyar ni Lim para mas lumakas siya. Madali niyang nakumbinsi siya, at ginamit ni Lim ang contract magic sa troll habang pinangalanan niya siyang Guy. Ang troll ay lumiliit sa laki ngunit nagiging mas malakas at mas matalino. Agad siyang hinamon ni Chris na makipag-rematch, at sa pagkakataong ito ay madaling napantayan ni Guy ang kanyang bilis at lakas. Ang iba pang mga troll ay nanunood ng nagtataka at sinabi na ang kanilang boss ay naging isang maalamat na gigas, at napagtanto ni Lim na iyon ang pangalan ng evolved species. Pagkatapos ay pinangalanan niya ang lahat ng mga troll at naging dahilan upang sila ay maging gigas, at lahat sila ay sumali sa kanyang nayon. Kinabukasan, si Guy at ang iba pang nagbagong troll ay nagdadala ng malalaking bato mula sa kanilang base hanggang sa nayon sa utos ni Lim, ngunit hindi nila naiintindihan kung bakit niya kailangan ang mga ito. Sinabi niya sa kanila na kukuha siya ng bakal mula sa mga batong ito, at pagkatapos ay tatawag ng isang espiritu ng apoy at isang espiritu ng lupa upang gawin ang trabaho. Lumilikha sila ng pagan at tinutunaw ang mga bato, at bukod sa bakal, nakakakuha din sila ng kaunting tanso, ilang ginto, at ilang nuggets ng mithril. Si Lim, ang greedy boy, ay nag-iisip na dapat ay nakakuha siya ng mas maraming mithril dahil pagkatapos ay maaari siyang gumawa ng mga holy battle armors, ngunit sinabi sa kanya ni Ridon na maging masaya sa kung ano ang mayroon siya dahil medyo bihira ang mithril. Tinanong ni Lim kung hindi lang siya makakagawa ng magic armor mula sa bakal, at sinabi sa kanya ni Ridon na ang bawat armor ay nangangailangan ng kahit ilang mithril dahil ang ibang mga metal ay hindi sapat na malakas para hawakan ang kapangyarihan. Nagpa siya si Lim na subukan ito, at ginawa niya ang espiritu ng Earth na magbuhos ng tinunaw na bakal sa isang mold bago ipasok ang kapangyarihan ni Ridon dito. Habang nadudurog ang mold sa paligid nito, ang baluti ay nahayag na isang estatwa ng araw. Ipinaliwanag niya kay Ridon na kung ang pangalan na ibibigay sa armor ay tumutugma sa hugis nito, dapat itong magbigay ng mas mahusay na mga resulta, at nakakagulat, ito ay gumagana. Nagtagumpay si Lim sa paglikha ng kauna-unahang banal na baluti na gawa lamang sa bakal. Lumilikha siya ng kabuuang 15 armor pagkatapos nito at hinati ang mga ito ng pantay sa mga elf werewolves, at gigas. Kinabukasan, habang sinusubukan ng lahat ang kanilang bagong baluti, isang grupo ng mga bandido ang dumating doon at agad na nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano sila kayaman sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga elf. Ipapakita na sana ni Lim sa kanila ang kanilang lugar, ngunit hiniling siya ni Ryan na huminto dahil kayanan niya ito. Tinawag niya ang isang may pink na buhok na elf, at may ibinulong sa kanyang tainga bago siya ipadala sa mga bandido. Inakala ng mga bandido na sumusuko na siya sa kanila, ngunit nang sinubukan siyang sunggaban ng kanilang pinuno, pinalipad siya ng elf sa isang suntok. Nagulat ang ibang mga bandido dito, at inilabas nila ang kanilang mga sandata para lumaban, ngunit agad din silang napatumba ng elf. Naantig si Lim na makita kung gaano kalakas ang mga elf gamit ang magic armor, kahit na sila ang pinakamahina na species sa kanyang nayon. Sa palagay niya ay dapat siyang gumawa ng mas maraming sandata, ngunit pagkatapos ay ang pag-iisip ng pagbuo ng mga bagong pangalan para sa lahat ng mga ito ay nakakabalisa sa kanya.
Habang siya ay nabalisa, ang lider ng bandido ay biglang sumulpat sa kanyang likuran at kinuha siyang bihag na sinasabi sa lahat na sumuko kung gusto nilang makitang buhay ang lalaking ito. Lahat ay sama-samang nagkibit-balikat nang makita kung gaano kawalang isip ang bandido, at hindi niya maintindihan kung bakit sila ay kumikilos ng walang pakialam. Itinutok lang ni Lim ang kanyang kamao sa baba ng bandido at pinatumba siya ng magic missile na tinatakot ang iba pang mga bandido. Maya-maya, pumunta si Lim sa kanyang pocket dimension at nagpatawag ng grupo ng water spirits doon. Tinanong niya sila kung maaari nilang paghiwalayin ang asin sa tubig dagat at pagkatapos ay ibalik ito sa kanyang kahon ng item, at sumang-ayon sila. Agad niyang sinimulan ang pagbuhos ng tubig sa dagat na nakaimbak sa kanyang kahon ng item, at sinimulan itong paghiwalayin ng mga espiritu ng tubig. Napansin ni Lim na hindi nagtatrabaho ang isa sa kanila at tinanong niya kung hindi niya naiintindihan ang mga tagubilin, ngunit ipinaalam niya sa kanya na siya ang unang espiritu ng tubig na nakabuo ng isang pamilyar na kontrata sa kanya, na naging dahilan upang siya ay umunlad. Sinabi niya sa kanya na dahil doon, siya ay naging mas matalino at mas may kakayahan kaysa sa ibang mga espiritu. Ipinagmamalaki niya na natututo siyang magtaglay ng mga bagay sa totoong mundo, ngunit pinapagalitan siya ng haring espiritu kapag nasobrahan niya ito. Tinanong siya ni Lim kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag niya na ang malalakas na espiritu ay maaaring magkaroon ng mga bagay ng permanente at maaari nilang ipahiram ang kanilang kapangyarihan sa mga sandata at magic item. Gustong-gusto ni Lim na subukan ang kakayahan niyang ito, ngunit bago iyon, nagpa siya siyang gawing mas malakas siya. Pinangalanan niya ang water spirit na Zero, at nagsimula siyang makaramdam ng pagtaas ng kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay tinawag ni Lim ang isang apoy at espiritu ng lupa upang lumikha ng isang metal na estatwa ng espiritu ng tubig, at hiniling sa kanya na angkinin ito. Madali itong ginagawa ng espiritu, at sa paggawa nito, nagawa ni Lim na lumikha ng water element magic armor. Kinabukasan, binigay niya ang prototype elemental magic armors kina Ryan, Chris, at Guy, at magagamit nila ang kapangyarihan ng mga espiritu sa loob nila. Excited na talaga sila dahil mas malakas pa ang bagong set ng armor na ito kaysa sa ibinigay niya kahapon. Iniisip ni Lim na ang kanyang mga prototype ay isang tagumpay, at sa ilan pa sa mga armor na ito, mapoprotektahan niya ang kanyang bansa. Gayunpaman, alam ni Ridon na minamaliit niya ang kanyang sarili, dahil kahit sa ngayon, mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang makipagdigma sa ibang mga bansa. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Lim sa kanyang bayan, kung saan sabik na naghihintay sa kanya sina Azna at Judy. Pinagalitan nila siya sa hindi pagbibigay sa kanila ng kanilang pang-araw-araw na bitamina kamakailan, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na ipahiram sa kanila ang pera dahil pinapanatili niya ang lahat ng nakukuha nila sa paggawa ng kanilang mga quest. Nagpa siya si Lim na gawin silang mabuti, at binigyan sila ng bahagi ng perang ibinayad sa kanya ni Scarlett para panatilihing sikreto ang pagkakaroon ni Ridon. Ang mga babae ay nagulat sa napakalaking halaga ng pera, ngunit nagpa siya silang panatilihin ito. Agad silang namimili gamit ang pera, at sa halip na bumili ng isang bagay para sa kanilang sarili, ang mga babae na ito ay bumili ng regalo para kay Lim, na may 1 toneladang pera. Binili nila ang tanging available na magic book sa buong lungsod, at natutunan ni Lim ang isang bagong spell mula dito. Pinasalamatan niya ang dalawang babae at pagkatapos ay dinala sila sa isang inn, kung saan ipinahayag niya na nagtatayo siya ng isang bansa. Laking gulat nila sa narinig, at nangyayain sila ni Lim na tumira sa kanya, pakiramdam niya ay tatanggi sila. Gayunpaman, handa silang sundan siya hanggang sa katapusan ng mundo. Handa na silang simulan kaagad ang paglalakbay, ngunit sinabi ni Lim na kakabisaduhin niya muna ang bagong spell na natutunan niya mula sa magic book. Siya ay nagcast ng spell na tinatawag na Dust Box, at isang itim na kahon ang nagpakita sa kanyang harapan. Paulit-ulit niyang inuulit ang spell para makabisado ito, at kapag natitiyak niyang naabot na niya ang rurok, nagpa siya siyang subukan ito. Sinabi niya sa mga babae na ang dust box ay parang kahon ng item at maaari itong maglaman ng mga bagay ayon sa mana ng gumagamit ng spell. Ang mga babae ay interesadong malaman ang pagkakaiba, kaya't inilagay ni Lim ang isang hiwa ng kanilang pagkain sa loob nito sa loob ng 1 minuto, at kapag inilabas niya ito, nagsimula itong mag-amoy medyas ng kanyang ama. Napagtanto ni Lim na ang spell na ito ay mabilis na sumisira sa anumang bagay na itinatago sa loob ng dust box, at si Azna ay nasa sabik na marinig ang kanyang sinabi na maaari itong maging kapaki-pakinabang sa ilang mga espesyal na kaso.
Gayunpaman, hindi niya alam kung paano eksaktong magagamit nila ito. Pero may nakita siyang waitress na may dalang bote ng alak. Agad siyang hinabol ni Lim at kumuha ng isang bote ng bagong piga na katas ng ubas. Nagpasya siyang magdagdag ng ilang lebadura dito, at pagkatapos ay ilagay ito sa dust box sa loob ng 5 minuto. Nang ilabas niya ito, naging alak na ito, at napagtanto ni Lim na tama ang kanyang hula, mabilis na makakapag-ferment ang kahon na ito. Nagsisimula siyang mag-isip kung paano pa niya ito magagamit, ngunit bago iyon, nagpasya siyang subukan ang kaugnayan sa pagitan ng oras at pagbuburo. Naglagay siya ng 10 bote ng grape juice sa dust box sa pagitan ng 1 oras, at pagkatapos ay tinawagan si Judy para gawin ang pagsubok sa panlasa dahil dalaga pa ito at talagang isang veteranong mangangaso. Nagsisimula si Judy na uminom sa bote na nasa dust box sa loob ng 1 oras at nagpapalipat-lipa, isa-isa, sa bote na nandoon sa loob ng 10 buong oras. Habang nakikita ni Lim na isa-isang nilalamon niya ang baso, naglaway na siya dahil naalala niya ang inuman nila noon kasama ang mga kaibigan. Ngunit inaakala ni Azna na siya ay nahuhumaling kay Judy, kaya't hinampans niya ito ng napakalakas sa likuran. Pagkatapos, tinapos ni Judy ang kanyang pagtatasa at sinabing ang 1 oras na bote ay parang 1 taong gulang na alak, at ang 10 oras na bote ay parang 10 taong gulang na alak. Napagpasyahan ni Lim na ang 1 oras sa dust box ay katumbas ng 1 taon. Hindi nagtagal, 1 taong lobo ang tumatakbo sa nayon na may dalang masamang balita. Sinabi niya kay Lim na nakita niya ang isang hukbo ng 10,000 vampira sa paligid ng 10 kilometro ang layo mula sa nayon. Nataranta ang lahat ng marinig ito, at iniulat ng werewolf scout na nakakita rin siya ng iba't ibang species tulad ng mga goblins at orcs sa hukbo ng mga vampira. Ang lahat ng ebidensyang ito ay sapat na para makumpirma ni Judy na isang Dracula nga ang namumuno sa mga vampira. Sinabi ni Ryan na ang mga vampira ay karaniwang isang mahiyain na species na namumuhay ng tahimik, at ginagawa silang marahas ng Dracula. Nagtataka sila kung dapat ba nilang labanan ang hukbo ng mga vampira, ngunit nagsisimula din silang matakot na sila ay magiging mga vampira kapag sila ay nakagat. Nagpasya si Lim na ilikas muna ang lahat ng mga kalapit na nayon at ipinadala ang kanyang mga nasasakupan upang balaan sila, ngunit ito ay walang kabuluhan dahil nakuha na ng mga vampira ang ilang mga nayon noong panahong iyon. Ang taong nakakita ng isang buong nayon ng mga orc na natalo sa mga vampira, at nagiging sila ay nagsabi kay Lim na mayroong isang espesyal na vampirang namumuno sa hukbo. Lahat ng iba pang vampira ay yumuko sa harap niya, at maaari siyang gumamit ng mahika para buhayin ang mga vampirang nawalan ng buhay sa labanan. Habang ang lahat ay nag-aalala sa pagdinig nito, sinabi ni Lim na alam niya kung paano nila mapipigilan ang mga vampira ng mabilis. Ipinadala niya ang kanyang mga piling tagapaglingkod upang labanan ang hukbo ng mga vampira, at isinusuot nila ang mga elemental magic armor na nilikha niya para sa kanila. Gumamit si Ryan ng magic ng tubig para lunurin ang mga vampira, at gumamit si Chris ng magic ng pagsabog para taangayin sila. Sinasaklaw din ng earth magic ni Guy ang isang malawak na lugar, inihahagis ang mga vampira sa hangin, habang ginagamit ni Azna at Judy ang kanilang espada at bow para mabilis din silang tapusin. Pinagmamasdan ni Lim ang lahat mula sa malayo, naghihintay na dumating ang boss ng kaaway. Samantala, ang kanyang mga tagapaglingkod ay natalo ng maraming vampira at pagkatapos ay nagpasya na umatras. Biglang nagsama-sama ang mga particle ng dugo sa hangin at naging hugis ni Dracula na agad na binuhay ang mga nasawi na vampira gamit ang kanyang mahika. Hinihintay ni Lim ang pagkakataong ito, at agad siyang nag-teleport sa harap ni Dracula at pagkatapos ay ini-teleport siya palayo upang ihiwalay siya sa kanyang hukbo. Hindi nasiyahan si Dracula doon, at tinanong siya ni Lim kung handa ba siyang makisama sa iba or masisiyahan lamang siya kung siya ay matatalo. Tumanggi si Dracula na mabuhay kasama ng iba pang mga species, tinawag silang mas mababa, at ipinahayag na gagawin niya silang lahat sa kanyang mga tagapaglingkod. Ang sagot na iyon ay sapat na upang matulungan si Lim na magdesisyon, at inatake niya si Dracula gamit ang kanyang mga power missiles. Madali niyang hinaranggan silang lahat at pagkatapos ay sumulpat sa likod ni Lim para atakihin siya. Nag-teleport si Lim sa tamang oras, at pagkatapos ay gumamit ng mga banal na sibat para salakayin siya. Kahit na ito ay hindi gumagawa ng anumang pinsala, at si Dracula ay nagiging alikabok at pagkatapos ay muling nagpapakita na ganap na gumaling. Pagkatapos ay naging alikabok muli si Dracula para atakihin siya at hinawakan siya mula sa likuran.
Gumamit si Lim ng isang ilusyong spell sa huling sandali habang siya ay nakatakas sa mga hawak ng vampira, na nagpakagat sa kanya ng isang ilusyon. Na-corner ngayon si Lim, at iniisip niya kung dapat ba niyang gamitin ang Golem Armor dahil iyon ay magbibigay sa kanya ng malaking power boost ngunit mabilis din siyang mapapagod. Nagpasya siyang isalba ito sa huli at patuloy na umaatake kay Dracula gamit ang regular na magic, ngunit walang gumagana. Ang amo ng vampira ay nagiging alikabok lamang at pagkatapos ay bumabalik sa kanyang orihinal na anyo. Sinabi niya kay Lim na ang kanyang mga pag-atake ay hindi makakasakit sa kanya dahil siya ay nasawi na, at maaari siyang muling buuin ng walang katapusan dahil sa puwersa ng buhay sa paligid niya. Sinabi niya kay Lim na tapos na ang laban at pagkatapos ay sinunggaban siya. Ngunit sa wakas ay nakuha na ni Lim ang paraan para talunin siya. Mabilis niyang ipinatawag ang dust box at nakulong si Dracula sa loob nito. Tila hindi kayang basagin ni Dracula ang mga dingding ng dust box kahit anong pilit niya, at mabilis siyang nadismaya. Iniisip ni Lim na ang mga bagay na may buhay ay hindi maaaring ilagay sa loob ng dust box, ngunit dahil sinabi ni Dracula na nasawi na siya, maaari siyang ilagay doon. Nagpasya siyang makita kung gaano katagal makakatagal si Dracula sa isang lugar kung saan walang puwersa ng buhay, at tumatagal ng buong 10 oras bago magpakita ang dust box ng anumang pag-unlad. Sa gabi, ang dust box ay nagsasabi kay Lim na si Dracula ay pumasok sa isang estado ng pagkabalisa, na nangangahulugan na siya ay karaniwang isang abo na ngayon. Nakahinga si Lim ng maluwag sa narinig at naisip niya na sa wakas ay nanalo na siya.